ayun na nga mga bro, bali ang pag-uusapan natin ngayon, sasagutin ko yung nagtatanong tungkol doon sa motor niya. Kasi ang sabi niya, bumili siya ng bagong battery, bagong starter relay, bagong starter motor, hindi pa rin gumagana yung push start niya, pati yung switch. Ayan. Kaya tamang-tama, marami rin na nag-request tungkol dun sa negative positive trigger ng starter, ng push start. Sasagutin din natin ngayon. Ngayon mga bro, panoorin yung video nito kasi hindi lahat na mekaniko tinuturo to. Ituturo ko sa inyo step by step kung ano ang pwede nyo gawin para mapagana yung inyong mga push start. Pag pinanood nyo ito mga bro, imposible na hindi nyo mapagana yung push start nyo mga bro. Syempre mga bro, bago tayo mag-umpisa, Bible verse tayo. So ang Bible verse natin ngayon, unang Pedro 5:7. Ang sabi, na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ayan mga bro, napakagandang talata niyan. Ayun na nga mga bro, kung mahilig kayo sa mga ganitong videos, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga videos na upload natin. Bago natin umpisahan mga bro, tamang-tama yung nag-request ng video na ito kasi nasira talaga yung push start nito. Pagpunta ko ng San Pablo, bigla na lang hindi gumana nung pauwi na ako. Papakita ko muna sa inyo na sira talaga ito mga bro para maniwala kayo. So ayan mga bro, kung nakita nyo meron ng unayan mga bro, meron ng oras yan 1:13. So i-on muna natin. So ayan, nakaw na. Tapos ito yung push start, diba? Ayan wala. Kaya ito na gawin natin, wala. So yan ang ito-troubleshoot natin ngayon. Panoorin nyo mga bro, step by step na ituturo ko sa inyo. Pag pinanood nyo to mga bro, imposible na hindi kayo matuto. Unahin natin gawin dyan, baklasin muna natin ang pairings. Sa pag-aayos mga bro ng starter, hindi dyan mawawala ang kailangan nating gamit. Siyempre, tester. Uunahin natin i-check dyan kung mayroon talagang battery. Kasi kung walang battery, hindi rin mo rin mapapa-start yung starter. At kung may battery ka man, lobat naman, 10 volts hanggang 11 volts, hindi rin mag-i-start yan. Ngayon, i-check muna natin kung ilang volts ba yung battery natin. Para masigurado natin na kaya niyang pa-startin yung starter. So, i-check muna natin. Ayan, ito yung battery mga bro Tapos, titestirin natin kung ilang volts tayo ba. Lagay natin sa DC. Ayan. Kita nyo ba? Parang malabo. So, ayan, nasa DC siya. Tatry natin i-check. Yan, kung nakita nyo mga bro, tamang-tama yung voltahe nya, nasa 12.7 volts. So nasa almost 100% siya na mayroong battery. Okay na tayo. Ngayon, pag na-check nyo mga bro na okay yung battery natin, i-try natin i-short yung starter kung gumagana. Pero bago natin i-short mga bro, papakita ko ulit sa inyo na hindi gumagana yan Ayan. Yan wala diba? Ngayon, i-short natin mga bro yung solenoid niya kung may gumagana ba yung starter niya. Kasi maraming pwedeng sirayan mga bro Maraming pwedeng possible na sirayan. Pwedeng itong switch, pwede yung wiring, pwede yung battery. Okay na tayo sa battery, na-check na natin. Pwede ring solenoid, pwede rin yung starter. Ngayon, na-check na natin yung battery. Punta naman tayo sa starter. Isa-isahin natin yan mga bro para mas magets nyo kung paano mag-troubleshoot nyan. Ito mga bro yung tinatawag na starter solenoid. Pag nakita nyo ganito itsura nyan, so kalasin muna natin para mas makita nyo. Kasi mga bro nasisira rin to nagkakaroon ng voltage drop ito. Yan. So itong itsura nyan mga bro Meron na ako mga vlog nito, panoorin nyo na lang kung hindi nyo pa na alam kung paano ang wiring diagram nito. Possible kasi nasisira ito mga bro. Ngayon ganito ang pag-check nyan mga bro. Ipag-short natin itong dalawa kasi yung isa dyan papunta ng starter, yung isa dyan papunta ng battery. Positive line to mga bro Laging may laman to, kahit patay yung ignition switch nyo, laging mayroon laman to. Ngayon ito, try natin. Dapat pag pinagdikit ko itong dalawa, gagana yan. Try natin Yan. So kita nyo mga bro, ibig sabihin yan, okay pa yung starter natin. Ang problema, pwedeng dito, pwedeng sa wiring. So okay na tayo sa starter solenoid, okay na tayo sa battery. Ulitin natin para makita nyo. Yan, kita nyo, kayang-kaya niya, malakas siya. Ibig sabihin, okay yung starter natin. Ngayon, itatry naman natin ito kung gumagana. Ito, tanggalin natin sa socket. Ibig sabihin yan mga bro, kita nyo naman, gumana yung starter natin. Possible na dito yan sira niya. Ngayon mga bro, ang gawin natin dyan, susuplayan natin ito ng positive at negative. Itong solenoid.
Tapos kailangan aandar din siya. So kuha lang tayo ng wire. Ayan mga bro, mayroon akong wire dito. Ito galing ng accessory wire mga bro. Tinap ko dito siya flashy relay. Ayan. Tapos ito tinap ko sa ground. Ngayon susuplayan natin ito mga bro. Kailangan pag sinuplayan ko yan, gagana itong relay. Pati yung starter natin. Bukas yung ignition switch natin mga bro ha. So ayan mga bro, wala siya. Wala siya. Ibig sabihin, ang may sira sa atin itong starter solenoid. Palitin na natin yan. So tatanggalin muna natin. Tatanggalin na natin yan mga bro kasi palitan. Para ma-check na rin natin ng maayos. Ingatan nyo lang mga bro ha. Pag kinalas na ito, kailangan hindi siya makadikit. Kasi galing to sa battery, may laman to. Ingatan yung huwag makadikit sa ground. So ito okay lang kasi ito papunta ng starter. Kahit makadikit to sa ground, itong isa okay lang. Ang ingatan nyo yung galing battery. Mas maganda nga mga bro, i-disconnect nyo muna siya sa sa battery. Ito yan mga bro ha, ingatan nyo yan. So, okay na, itry natin ito mga bro ng manual test. Ito yan mga bro ha. Kung nakita nyo, tinanggal ko na kasi para ma-check natin na maayos. Actually mga bro, pwede natin i-check yung ohms nito sa tester. Pero baka wala kayong tester, inisip ko wala kayong mga tester. Ito, ganitong klase ng pag-check, pwede rin yan. Mas maganda pa ito, mas actual pa mga bro. Ganito ang pag-check ng starter solenoid. Ito kasi mga bro, pa nagkaroon ng supplyan, magti-trigger itong dalawa. Ayan, kaya susuplayan natin to. Ayan, yung pink, kinabit ko sa positive. Ayan, tapos ito, didikit natin sa negative to. Kailangan magpapalo yan mga bro ha. Natanggal. Kailangan magti-trigger siya. Pag hindi siya nag-trigger, abay sira na. Yan. So, didikit nyo sa negative. So, ayan. Wala man nangyari mga bro. Walang nangyari. Isang ibig sabihin dyan, 100% busted na ito. Kailangan na tayong bumili. Ngayon, magpapabili tayo nito. Habang nagpapabili tayo mga bro ng starter solenoid, ayun, may nautusan tayo. Ayan. Nautusan. Habang nagpapabili tayo, i-check naman natin yung push button kung gumagana. Para alam nyo yung step by step mga bro sa pag-check. Hahanapin nyo lang yung socket. Galing siya push button. Ito yan, kadalasan yan kulay dilaw. Dilaw tsaka green, minsan dilaw tsaka itim. Ito yan mga bro. I-check natin yung continuity ng switch kasi possible kasing sira rin yan eh. Pag sira yan, wala rin. Wala rin kwenta yan. Di rin gagana yan. Ayan. So ito yan mga bro. Ito yung papunta ng switch. Yung push button, papunta ng push button. I-check natin yung continuity nito kung putol ba or hindi. Gagamit tayo ng tester mga bro. Set natin to sa ohms. Mas maganda may buzzer. Ayan, lalagyan ko na lang ng buzzer. Ito mga bro ha. Step by step mga bro na tutorial para panoorin nyo mga bro para alam nyo rin. Sa mga walang sa mga walang push start, sana makatulong ito sa inyo. Okay na, nakakonect na siya. Dapat mga bro, pag pinindot ko yung push start ay push button, kailangan tutunog yung tester natin. Yan, pupindutin ko na mga bro. Ayan, sira-sira. Okay pa. Kung naririnig nyo, mayroong continuity. Ayan. Ayan mga bro, kung nakita nyo, okay yung natin. Siya nga pala dun sa nagtatanong kung ano ba yung negative trigger at positive trigger. Kung napanood nyo yung video dun sa busina, ganun din ito. Masasabi mo siyang positive trigger mga bro pag ang dumadaan dito is positive. Ngayon i-actual natin. I-actual natin para makita nyo. Ito, di ko alam kung positive or negative ang trigger nito. Diyan, sa mga naka-DL, panoorin nyo to, malalaman natin. Kailangan natin ng test light. Madali lang naman mga bro. Ito, ikakabit natin to sa negative muna. Ikakabit natin sa negative. Or kahit sa ang body ground, pwede. Dito na lang natin ilagay. Ayan. Nakakabit na siya. Ngayon, itatry natin itusok dito. I-test light natin dito sa socket ng starter or ng push button. Pag umilaw siya, ibig sabihin positive trigger kasi nasa negative to, di ba? Ayan, try natin. Kailangan kailangan nakabukas yung ignition switch mga bro. Ayan. So nakabukas
So nakauna yung ating ignition switch. Kailangan may umilaw dito. Pag umilaw siya, positive trigger siya. Oh, wala. Ayan, mayroon mga bro. Nakita nyo, yung kulay black. Ibig sabihin, yung kulay black, galing siya ng accessory wire. Ayan. Yung isa, wala. Ayan. Yung kulay black mga bro, mayroon. Yung kulay dilaw, wala. Yung dilaw, nagkakaroon lang yan pag pinipindot mo yung push button. O, try natin pindutin. Ayan o. Ayan o. Kita nyo mga bro. Ngayon, ganyan yung pag-check kung positive trigger ka ba or negative trigger. Diba nakita nyo, kinabit natin to sa, ayan, kinabit natin sa negative yan. Kung gusto nyo naman malaman para malasabin yung negative trigger kayo, ikabit nyo to sa positive. Halimbawa, kinabit nyo dito sa, dito sa ground, tapos hindi gumana. Ibig sabihin no, negative trigger. Ang pag-check naman ng negative trigger, ikabit nyo to sa positive. Yan. Ikabit nyo sa positive or kahit sa accessory wire. Yan. Pag kinabit nyo sa dun sa positive, i-test light nyo to. Yan. O kahit tester, pwede rin. Gumamit kayo ng tester, pwede rin mga bro. Pero mas maganda, test light na. No, pag gumilaw siya dito na, halimbawa ito, kinabit nyo sa positive. Tapos, pag test nyo dito, umilaw siya. Ibig sabihin, negative trigger ka. O ayan, okay na tayo mga bro ha. Maliwanag tayo, wala dito ang problema nyan. Tapos mga bro, kung gusto nyo i-rewiring, madali lang eh. Kaso, parang dagdag trabaho na naman. Kasi kung gusto nyo i-rewiring to, itap nyo lang to sa itong isa, halimbawa ito, ganito. Itap nyo lang ito sa accessory wire yung isa. Tapos yung isa, yung dilaw, papunta dun sa starter. Or papunta siya dun sa starter solenoid. Ganun lang mga bro, kasimple yung pag-rewiring nya. Tapos, itatry natin, i-check dun sa dulo kung ano yung problema. Diba naalala nyo kulay dilaw siya? Ayan, kulay dilaw. I-check natin dun sa dulo kung putol ba or hindi. Dahil na-check na natin yung dun sa may sa may head, ay sa may push start, okay naman. Ito naman yung i-check natin. Yung socket na ito. Ito mga bro yung kulay dilaw, nakita nyo yung kulay dilaw. Yan din yung papunta dun sa push start. Sigurado itong pink, 'di ba? Kung nakita nyo dun black, dito pink. Ibig sabihin yung pink na yan, nakakatap yan sa negative. Nakatap yan sa negative. Kahit hindi na natin i-try, sigurado na yan. 100% sa negative nakatap yan. Siyempre, para mag-trigger yung ating solenoid. Ngayon, itatry natin kung mayroon supply dito. Same process, ididikit natin to sa negative. Ayan mga bro, kung nakita nyo ito, yung negative, itinap ko siya sa, dito sa may starter, sa negative. Tapos, ang gagawin natin dyan, ito, test light, isasalpak natin dito sa kulay dilaw. Kulay dilaw mga bro ha. Kasi pag sa pink, magkamali kayo, hindi rin iilaw yan. Kasi negative din tong pink eh. Dito tayo sa kulay dilaw. Kasi ito yung galing ng push start. Ayan. Okay na mga bro, kung nakita nyo walang ilaw. Buksan nyo yung motor, yung ignition switch, tapos pindutin nyo yung push start. Pag hindi siya umilaw, sira ang wiring nyo. Pag umilaw siya, okay yung wiring nyo. So try natin pindutin. Pipindutin ko na. Ayan. Okay na okay mga bro. Ibig sabihin, simula dito hanggang dun sa may head, sa may push start, wala siyang putol. Nagkaroon lang talaga ng problema dun sa starter relay or starter solenoid. Kung wala naman kayong test light mga bro, pwede naman yung tester, pwede rin. Basta lang ma-check nyo kung walang putol. Pero bibihira naman kasi maputol ito mga bro kasi hindi naman kadalasan ginagamit to eh. Bali nagagamit lang to pag patay yung motor tapos gusto mong i-start, saka lang siya nagkakaroon ng supply, kaya napakadalang masira nito. Ano, wala ka nabili? Wala bro. Wala. Ayun mga bro, wala daw nabili. Siguro hindi naghanap yan, ang dami-dami shop dyan sa labas. Sa 2, 3, 4, 5, 6 man shop dyan sa labas. Dalawa lang. Dalawa lang. Hindi mo yapat pa. Hindi ako na lang bibili. So antayin niyo ako mga bro at bibili muna tayo ng solenoid or starter relay. So, antayin nyo muna ako bro kasi bibili na tayo ng solenoid.
Ayan mga bro. Kabili tayo. Sabi wala. Mayroon pala. Hindi naghahanap to, men. Bali mga bro, ito yung nabili natin. Ang mahal. Kasi dapat nito, 230 lang to eh. Nung binibili ko dun sa may ano eh. Parting ano, Kabuyaw. Nabili ko, 280. Ito mga bro yung ano. Ito yung papalitan natin. Sira na. Ito yung bago. Pang ano siya, GY6. Yan. Iba pala yung ano nito mga bro. Iba yung socket niya oh. Yan oh. Iba siya. Bago natin ikabit, itatry natin ito. Papakita ko sa inyo kung paano yung function niya. Di ba kanina hindi naglalagatik? I-try natin tong i-test na battery. So supplyan natin to ng positive at negative. So dapat mag-trigger siya. So try natin. Kahit magkabaliktad to mga bro, okay lang. Pwedeng positive ito, pwedeng negative. I-try natin ha. Kailangan may marinig kayong lagatik dyan. Buti kita. Ayan mga bro. So, pakinggan nyo mga bro ha. Ayan. Narinig nyo? Ayan. Ayan. Okay. Ibig sabihin gumagana to. Tapos ikabit na natin. Bago ko pala ikabit mga bro, may nakakalimutan ako. Kung nakita nyo, na-check na natin tong kulay dilaw. Ito yung positive. Ito yung trigger niya galing ng push start or ng push button. I-check natin yung kulay pink kung mayroon siyang supply or kung hindi siya putol. Sa pag-check naman ito mga bro, kailangan nyo lang ng tester din or kahit test light. Ayan, test light ulit tayo. Sa pag-check nan, ikabit nyo to sa positive ng battery. Ikabit nyo sa positive ng battery. Kabit natin. Ayan, tapos pag nakakabit niya sa positive ng battery, yung dulo ng test light nyo, ilagay nyo sa pink. Dahil kailangan may ilaw siya. Pag wala siyang ilaw, putol yan. Ayan, makita nyo mga bro. Kita ba? Dito tayo. Kulay pink. Ayan. So may ilaw yung test light natin. Ibig sabihin, meron siyang hindi putol yung kanyang wire. Possible kasi mga bro, minsan napuputol din yan eh. Kaya nagkakaroon ng problema. Pero pag ganito ang ginawa nyo, inisa-isa nyo yan, hindi makakalusot yan. Ayan. Okay lahat, push start, okay yung wiring, okay yung battery, okay yung starter. Ang hindi okay yung solenoid. Kaya yun ang gagawin natin. Ikabit na natin. Bale mga bro, napalitan ko na. Ang ginawa ko, pinutulan ko siya ng konti kasi sobrang mahaba. Tapos, kinuha ko yung mga, yan, yung mga lugs niya. Tapos itong socket, kinuha ko. Para may salpak na natin. Kasi pangit. Pwede naman natin i-splice yan, diretso dyan. Pero mas gusto ko mayroon socket para mas mabilis tanggalin. Kabit na natin mga bro. Ganito lang mga bro yung pag-troubleshoot ng walang starter. Kailangan may isa-isa nyo yan kasi maraming pwedeng posible yan na sira eh. So kabit na natin. Pagkabit nito mga bro, kahit magkabaliktad dyan, kahit ganyan, okay lang kasi parehas naman positive yan eh. Higpitan muna natin. Yan. So, ayan mga bro. Okay na, nakabit na natin. Tapos, isalpak na natin to. Yan. Tapos, bago natin ilagay to, itry muna natin. Baka naman hindi gumagana, di ba? Ayan mga bro, sususiyan ko lang. Tapos, try natin. So, ayan, kung nakita nyo mga bro. Okay na. Ulitin natin. So, yun lang ang naging problema niya mga bro. Starter solenoid. Okay na. Ganun lang mga bro ang pag-check ng walang starter o push start or electric starter. Uulitin ko mga bro, unahin nyo sa battery, sa push button, sa wirings, sa starter motor, at sa starter relay. Yun lang naman yun eh. Ngayon kung bago yung battery mo, bago yung starter motor mo, bago yung starter solenoid mo, bago yung battery, tapos yung push start, i-check mo muna kung may continuity yung dalawa. Kasi pag wala yun, kahit bago lahat, wala rin yan, di ba? Possible sa wiring yan, yung ginawa natin kanina, yung pag-check nito, ganun lang yung gawin yung mga bro. Para ma-diagnose nyo kung ano talaga yung sira niya. Ngayon, ibalik na natin.
Ngayon mga bro, tapos na natin ayusin. Ganun lang po yung pagto-troubleshoot ng walang push start. Step by step mga bro. Unahin nyo syempre dyan, ulitin ko lang, yung battery, yung push start o yung push button, yung wirings, yung starter relay, at yung starter motor. Unang-unang malaman nyo dyan mga bro, kung gumagana pa talaga yung starter motor. Syempre kailangan nyo ng battery para ma-check nyo yun. Pagka gumana pa yung starter motor mga bro, sigurado maayos nyo yan. Hindi pwedeng hindi nyo maayos yan. Kasi doon naman umiikot yan eh. Kunti lang naman ang wiring niyan mga bro eh. Push button, dalawa. Tapos sa solenoid. O ganun lang mga bro. Ngayon i-try ulit natin. Try natin kung gumagana talaga. Ayan. Ang gulo ah. Papalitan ko din to ng medyo maikli. Parang pansit yan to eh. Kung nakita nyo mga bro yung tinakbo natin kahapon. Kahapon lang yan eh. Kasi kahapon ko lang to ginamit eh. 163 kilometer yung tinakbo natin. Tapos bukas try natin ni restore. Ayan mga bro, nakabukas na. Push button, push start, ayan. Ayan. Kita niyo mga bro, okay na. Kanina wala yan, di ba? So, ganun lang mga bro.